mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Siyempre po, ngayon po yung araw na tayo ay magkakasama-sama sa loob po ng isang oras. Yes, at bago po ang lahat, batiin muna natin ang ating mga OFW, Bantay at Kasangga. At siyempre po, kasama natin ang ating founder, Chairman, na walang iba kundi si Chairman Albert Guanzon. Hello Chairman, bati muna kayo sa ating mga followers and viewers. Yes, magandang araw po sa inyo lahat, lalo-lalo na sa inyong tagapakinig dito sa DWD, sa ating mga radio at ating mga OFW sa buong kapuluan, sa buong mundo. Good day po sa inyong lahat. Okay, at syempre po, tayo po yung napapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ayan po, kahit po wala kayo internet, kami po yung inyong mapapakinggan sa inyo po mga radio. At syempre po, kami po yung napapanood nyo rin po sa social live streaming po ng DWDD. I-share nyo lang po, follow ang ating pong page. At syempre po, ang Buhay OFW ngayon group page, kami rin po ay inyong mapapanood at mapapakinggan. Okay, at Chairman, baka gusto mong batiin ang ating mga chapter. Go ahead. Yes, Chairman, batiin mo ang ating mga Bantay at Kasangga chapter. Yes. Bago po ang lahat, nais ko rin batiin lahat ng mga chapter ng Bantay at Kasangga ng OFW. At nais ko rin congratulate ang ating Qatar chapter na kung saan very active talaga sila, masigasig sa kanila sa kanilang mga events doon sa Qatar. Congratulations po sa inyo sa Qatar, hindi sa Saudi Arabia din po, sa Eastern Region, sa inyong mga events dyan. Congrats po, keep up the good work sa inyong lahat. Pagbuhay po kayong lahat. Yes. Okay, ngayon po ay meron tayong kasama, meron tayong panauhin. Alam mo naman tong si Chairman Albert, ang talaga ang puso ng Bantay at Kasangga ay para sa pagtulong sa ating mga kababayan, mga OFW, lalo na po yung may mga problema. Ngayon po makikita nyo yung ating katabi ng ating founder, nasa pong binibini mula po sa Kingdom of Saudi Arabia. Chairman, pakilala mo na po siya. Nais ko na pakilala ang ating bisita ngayon mula sa Saudi Arabia, na kung saan ay siya po ay may problema at kaya po siya nandito upang marinig natin ang kanyang hinaing, ang kanyang kailangan tulong upang mabigyan natin siya ng kaukulang kung ano man pwede natin may tulong sa kanya. Ma'am, pwede po bang kilala mo na? Ako po si Norminita, Norminita Kapit. Galing po ako ng Kingdom of Saudi Arabia, Bangkudaman. Pauwi ko lang po last month. Ayun. Kumusta naman po ang buhay natin sa Saudi Arabia? Masasabi ko, okay naman, pero dito lately, in the last, yung huling taon ko sa Saudi, napaka-struggle po kasi yung time na nagkakasakit na ako nun Okay. Chairman, bago natin tunguhin yung problema ni Sister Normie, no? Alamin muna natin, ilang taon na ba siyang nasa abroad, sa Saudi? Umalis po ako ng ating bansa 2016. So, 7 years po. 7 years. So, pang ilang bansa na napuntahan mo yan? Saudi ka lang ba nagpunta? Saudi lang po talaga ako. Ayun. So, bali, ano ba yung una mong trabaho dun sa Kingdom of Saudi Arabia? Household po ako talaga sa, isang amo lang po ako, 4 na taon po ako sa amo. Ayun. So, yung mga taon mong nakaraan okay naman, masaya naman, wala naman bang problema? Una naman po, noon lang matapos yung unang taon ko ng kontrata, nagpaalam na ako kay amo ko
Kaso hindi niya ako pinayagan dahil pandemic. Mm. Nung makatatlong taon ako, nagpaalam uli ako, sabi niya, hindi pa ako tapos ng vaccine. Nung maka-4 na taon na ako, sabi ko, uuwi na ako kasi 4 na taon na talaga. Sabi niya lagi sa akin, ba't daw ako uuwi? Wala daw namang pera sa Pilipinas. Sabi ko, may pamilya ako, hindi naman ako ng mga anak ko. Tapos hindi niya lagi ako iniintindi. Pag nagpapaalam ako ng pag-uwi, sabi niya lagi, badin, inshallah. Ayun. Okay. So, ibig sabihin yung tagal mong yon, wala ka naman nagiging problema. Wala naman po. Kaya lang, ang naging ko lang, nag-update ako sa agency ko, nagpapatulong ako na tapos na naman yung kontrata ko, tulungan akong pag-uwi. Ayun. Okay, Chairman, may tanong ka pa ba kay sister? Anong sabi ng agency sa'yo? Anong nagpatulong ka na? Ang sabi nila, magpunta daw po ako ng Riyadh para matulungan nila ako. Sabi ko, hindi naman po ako makakaalis dahil nandun pa nga ako sa aking amo. Hindi ko pa naman alam yung paglabas-labas kasi nga wala naman po akong day off. Bakit daw sa Riyadh, di na sa Damam ka? Ay, nandun daw po yung 4 hours pa yung galing sa Damam. Nandun daw po yung agency. Yung counterpart Yung niya. counterpart po ng Al-Habshi. So, ibig sabihin, wala sila nitulong sa'yo. Wala po. So, ano yung naramdaman mo nung huminga ng tulong? Bakit maliban doon sa sa agency na huminga ng tulong para makauwi ka? Mayroon ka pa ba ibang naramdaman? O mayroon ka pa bang ibang... Siyempre, nandun na yung dumating ako sa punto na na-stress, na-depress, na ayaw ko na may kausap. Pero continuous pa din yung pag-work ko sa amo ko. Kaya lang talagang sabi ko nung dumating na yung talagang punto, sabi ko, payagan na ako. Ayaw pa rin nila akong payagan. Tapos dumating na din ako na in-ignore na ako ng agency ko. Nag-message ako sa agent ko. Sina lang yung mga wala na silang response sa akin. Sa mga problema sa agency, kung saan pag mag-aalis na yung tao, wala na silang pakialam talaga. Di ka tulad sa ibang mga agency na minimonitor nila yung kanilang mga deploy. Hindi lang naman po ako yung dahil nagkaroon din ako ng kakilala doon dahil magkapatid yung amo namin. Iisa ang agent namin, iisa ang agency namin inalisan. Pero wala din silang naging tulong sa kasama ko na nasa Riyadh. Yun nga, nasa Riyadh na, hindi pa nila tinulungan. Ako pa, nanaandun lang ako sa Kubar. Ano pangalan ng agency sa Riyadh? For the record lang. Ano po O yung agency mo rito sa Pilipinas, na wala nituro ano pangalan? Al-Habshi po. Al-Habshi. Doon sa Ermita, no? Okay po. Nung may sinabi kayo sa akin, nagkakasakit ka daw. Ano ba ang dahilan? Bakit ka nagkakasakit? Anong sakit na naramdaman? Yung bumababa po ang hemoglobin ko, nagiging 3.1, tapos yun, nag-start na ako mag-hospital, tapos ay ini-infuse na ako ng dugo. Tuwing mako-confine ako, ini-infuse nila ako ng 5 bags ng dugo. Pero alam yan sa agency ko kasi nagsisend din ako sa kanila ng video na nakatunayan, dinadala ako sa emergency, nandun ako sa hospital, na humihingi ako ng tulong sa kanila, pero lagi nila ako nare-refuse. Hindi nila, ini-ignore nila lahat yung mga ko sa kanila. Wala silang ginawa. Wala silang pakialam? Wala. Okay. So, nang na-discharge sa hospital, sino talaga tumutulong sa'yo doon? Yung kapitbahay po namin. Yung polo natin sa DMW natin sa... Wala po silang lumapit ka sa kanila? Lumapit ako sa kanila. Nagkaroon kami ng agreement between Mr. Hashim and Mr. Alili na sa katunayan na nasa labas na ako. Siya si Matsaka Alili, ito yung sa DMW natin sa polo. Na gusto ko nang umuwi. Ang sabi nila, maghantay daw ako na marilisan ng exit visa.
Tapos nag-offer naman ako kasi wala akong kaalam-alam noon dahil wala nga akong day off sa amo ko. Straight ako doon ng 4 years. Lumalabas lang ako doon kasama yung amo ko. Tapos ay sabi ko noon, kung ano, ako na lang yung bibili ng ticket ko. Kung yun lang yung way para makauwi ako. Tapos sabi nila, hindi na pwede. Kailangan ko ng exit, kailangan ko ng pasma. No. Tapos nag-apply ako ng repatriation, pinapalo up ko naman every week, every other week. O pagkakasahod ko, ano ko sa kanila kung pwede na akong umuwi. Laging gano'n na sinabi nila. No. Almost 2 years ako wait na sa repatriation, wala naman silang ano. Kasi wala kang exit visa. Wala kang exit visa. Tapos nung December na malala na yung sa mayoma ko ano na yung pag-bleeding ko talaga kahit na-increase ako, useless din dahil nang tuloy pa din yung pagbaba ko ng hemoglobin. Hindi naman nga ako na-opera ang December. Nag-file ako ng deportation December. Ang sabi niya sa akin, December 2000, 2003, 2023. sabi ni Hashim, ano daw, Ketcha, ang gusto kong uwi. Sabi ko, June kasi gagraduating yung mga aking anak. Tapos nung pinalo up ko, ganun pa rin. Wala daw kong schedule para sa PASMA. Kaya nung nag-continuous ako ng pagtatrabaho ko, tapos yun na nung October 20, tumawag na si Dr. Muhammad Al-Lawi na ooperahan na daw po ako. Tapos yung nung ma-operahan ako, syempre, major operation na daw po yun. Sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng magtrabaho kasi mahirap na. Pinamili nila ako kung uuwi ako or mag-i-stay. So, wala na akong choice kasi talaga. Sino nagpapapini sa'yo? Yung, ano po, head ng hospital ng King Fahad. Okay. Sabi, di syempre po, ginusto ko na lang na umuwi. Kasi, pero alam ko yan ang agency ko kasi pinaalam ko naman talaga sa kanila na gusto ko nang umuwi, tulungan niyo ako, gano'n. May combo ako, tsaka ipinasa ko lahat sa kanila yung record ko na nasa ospital ako. Kaya lahat alam nila yan. Ayaw lang talaga magkailan yung agency kasi ayaw nila gumastos. So, babalik tayo doon sa polo. Nung nasa hospital ka, anong naituro ng polo sa'yo? Wala po. Wala. Kahit bisita, hindi ka Wala. bisita. Tapos nung nag-direction na po ako ng deportation, nagkita kami doon ni Aleli. Tapos sabi ni Aleli, okay na lang kita, ikaw si Normilita. Sabi ko, kilala mo nga ako kasi 3 taon ako nagbalik-balik sa inyo. Tapos sabi niya, that time, kung gusto mo, kung may pera ka ngayon, bigyan mo ako ng pambili ng ticket, bukas flight ka. Sabi ko, what more, andito na ako sa deportation. Alam ko naman na magkakaticket na ako. Pa-flight na ako ng linggo. Bakit pa ako nagbibigay sa iyo? Sabi, okay. Ano lang po. Ma'am Aleni, si Rosie, magkaibigan naman tayo. Bakit gano'n ang ginagawa niyo sa ating mga OFW? Dapat i-assist niyo ng maayos para makuwi sila ng maayos. Kailangan kahit yan nila, pero anong ginawa niyo sa kanya? Tsaka hindi lang, alam mo yan. Hindi ako lang ang lumapit sa iyo. Pero ano na pala namin, sinisigaw-sigawan mo lang kami doon. Yan ang problema, no? Sana makarating ito sa akin na kulang, lalo sa DMW, Paano ginagawa talaga ng kanilang mga staff na nandoon, na naiwan doon. Kasi kawawa po yung mga DMW na may problema katulad sa'yo, na ilang taon ka pabalik-balik. Na wala namang nangyayari. So anong umuwi ka? Saan ka dumiretso? Bali, Chairman, ano ang plano niyong gawin ngayon para mabulabog ang DMW? Ganyan pala sila. Hindi pa lang nila binibigyan ng pansin ang ating mga kawawang OFW ang katulad ni Sister. Ano na lang yung mga binibigay na sinisingil-singil nila na ganyan kung hindi naman pala sila aaksyon. Ayan, di ba? Talagang nakakasakit ng loob yung ginagawa nila. Sige. Yes po. Nakakadismayo sila dahil hindi lang ako. Marami kami pabalik-balik. Alam nila yan. Nasa record yan. Kaya kung sasabihin po nila, Ma'am Terry, na hindi kami nag-a-update, hindi po totoo yan. Dahil hindi niya ako matatandaan dun sa deportation kung hindi ako nagpabalik-balik sa polo.
Yan yung polo na Saka isa pa nandun yung siya. agency na yun. Oo, sige. Nung makita niya agad ako doon, pinpoint niya kaagad ako eh. Sabi, kilala kita, ba't nandito ka na? Bakit hindi na monitor yung tao? Kawawa. Madami kami laging pabalik-balik sa kanya. Di bali ka tayo, kung gawin mapapunta naman kami mamaya-maya doon sa DMW kasi nag-usap na po kami ni Director John Aguilar Yes, good. na po dalhin ko siya doon. Mm-mm. Sana masisya ng maayos. Dahil nga yung dumating ito, ang sabi niya sa akin ay pumunta na rin siya sa Uwa Pasay ba? Opo. Ano sabi niya doon? Ang sabi, hindi daw po ako makaka-avail ng kanilang mga program kasi daw po ako naman ay tapos ng kontrata. Ay sabi ko, ay baliktad na po pala. Ang pagkakaalam ko nung ako'y nasa Saudi, hindi ako pwedeng umuwi. Hindi ako makaka-avail kapag hindi ako tapos ng kontrata. Eh nung tinapos ko ang kontrata, ang sabi naman po, wala. Dahil hindi daw po ako daw naman po ay tapos ng kontrata. Yan ang linawin natin, dahil po ay marami talagang FW na umasa sa mga programa nila. Kung ano nangyari ngayon, sayang lang yung pinasahod dyan sa inyo na ganun ang sistema ninyo, yung pondo na binigay sa inyo. Na dapat ito si kabayan ay isa sa mga bigyan ninyo ng ganitong programa dahil po sa kanyang karanasan doon sa abroad. Yan, Department of Migrant Ayan. Worker, yan po ang inyong duty, kaya po kayo nandyan. Ang alalayan ng ating mga OFW, hindi po yung tatanggihan nyo, babalik-balikin nyo, sasabihin nyo, hindi qualified, pero panay ang post nyo, panay ang lagay nyo ng inyong mga programa na ang gaganda. Pero, meron na po pa tayong mga OFW na nakakuha na ng sinasabi nyo mga programa o na-avail na. Sige po, kung sino po, welcome po kayo dito sa aming programa para po ma-share nyo na hindi lahat ng OFW ay napapabayaan. Yan ang kailangan po namin. At syempre, alam ko saludo tayo sa ating kaibigan Jun Aguilar, no? Alam natin si Action agad yan. So yan ang gagawin nila chairman ngayon at saka ni sister ang pumunta doon sa Department of Migrant Workers. At kahit wala doon ang ating kaibigan Jun, meron naman doong mga tao na i-assign niya na para mag-asikaso dito kila chairman. Sana naman maging maganda yung resulta dahil talagang hindi papayag ang ating kaibigang June, no? Alam natin napaka-straight niyan na tao. Hinangaan natin yan pagdating sa prinsipyo. Kilala natin siya. So, talagang nakakasakit ng damdamin. Kaya si chairman naaawa kaya hindi na rin mapigilan yung kanyang emosyon. Anyway, yung mga kasama pa nating ibang OFW, bukod sa'yo, sister, meron ka bang narinig din na katulad mo na ganyan din ang ginagawa sa kanila? Meron ko naman po, tsaka hindi naman po ako talaga lang yung minsan, pag magpapalo ako, minsan pag ako yung free, ako lang yung pumupunta. Pero pagka po free kami ng mga kaibigan ko, sabay kami nagpapalo para kumbaga less na kami sa pamasahe. Kasi imagine magkano rin pamasahe namin Janubia hanggang kami dun sa Kubar Mall. Ibig sabihin kahit po maliit na halaga lang yun, kahit maliit na halaga bilang isang mga worker, napakaano na sa amin noon, yung magbalikan kami ng taxi. Pero yung makakuha lang ba kami ng ginaw na, sige, balik kayo dito, meron ng update para sa inyo. Kung tatawag naman kami direct, hindi talaga yung sumasagot yung mga yan sa phone. Sorry po, talagang yun ang totoo Yun ang totoo. Dahil lang, pag ito lang kasi yung kay Hashim, ito yung kay Laila, pumunta ka kay Hashim, pumunta ka kay Laila, wala naman kami maano dun puro lang ang sigaw-sigaw. Kay Hashim, okay lang, wala tahimik. Pero hindi nga niya ma-action at isipin niya kung gaano katagal yung 3 taong kamagal tayo nagpabalik-balik ka doon. Halos magmakaawa na ako doon Grabe naman. Ayan sana po mapanood nyo to. I-share ko to doon sa site nyo. Department of Migrant Workers, DMW. Ang tagal po naming sinuportahan na yan po ay maaprobahan. Dahil po alam namin, kayo po ang tutulong sa ating mga OFW. Pero kung ganito po ang sistema,
ang dami pong reklamo, ba't pa kayo nandyan? Bakit may pondo pa kayo dyan? Ano na po ito? Nako, kanino po ba na? Nako, ano po yan? Department of Migrant Workers. Please, pakinggan nyo ang boses ng ating mga kababayan. Hirap na po silang nagtatrabaho sa ibang bansa. Pag uwi, hirap pa din. Ano yan? Parang ang lahat, natatanggap lang namin ni founder dito, panay reklamo po ng ating OFW. Wala akong narinig na nakakuha, natuwa, nagpasalamat. Ay, Diyos po, ano po yan? Ito'y paparating din po natin to sa ibang kaibigan natin ng mga taga-media para po malaman ang ginagawa po ninyo. Pero hindi ko rin po kayo nilalahat. Alam ko may department, may mga departamento po yan kung sino mga concern. So, kung sino man po yung pinaka-head po yung Department of Migrant Workers, kilala man natin, bigyan nyo po ng aksyon yung mga tao nyo, yung mga section, yung mga umahawak po ng mga problema. Hindi po kumikilos. Ayan po, isang pagpapatunay na po si sister. Kararating lang po niyang galing Saudi, lumapit po kay Founder Albert. At yan nga po, pupunta na po sila doon. Yan, malalaman natin, meron tayong part 2 para malaman kung ito ay na-aksyonan. Anyway, sister, marami pa tayong kababayan na mga paalis, mga nag-a-apply, mga ano, di ba? Ano ba yung mga papayo mo? Isang folder, hindi lang isang folder, talagang makapal na. Laging ang inaano nila sa akin, hindi lang naman ikaw yung problema namin. O alam ko naman po, hindi lang ako yung problema nila. Pero andun sila yung nakatayo doon. Yan lang ang point namin eh. Yung mabigyan ka man lang yung pagpasok mo na hindi naman kami pa-special. Yung maano ka man lang ma-approach na, ito yung sinakabayan, napapalo up ito. Yung isa man lang bang ngiti or ano, o kumusta ka mabuhat, huwag yung medyo, let's say, porque sila yung nakaupo, feeling talagang ahead na. Yung kaunting unrespeto sa mga kababayan ba na, ano, siguro, ewan ko kung kami lang nakaranas na gano'n. Pero sana naman, yung kaunting ano ba, respeto. dahil nandun naman kami nandun kami kung kami magtrabaho. Humihingi kami ng tulong, syempre sa kanila kami lalapit, sila yung nakaupo. Di po ba tama ako? Ano kami hihingi? Doon sa lansangan. Ayan, yan nga naririnig ko, parang masusungit Isipin niyo kung parang. matagal yung 3 taon na one time inabot ako doon ng pag-bleeding eh. Nagmamakaawa ako sa kanila na tulungan nila ako para makauwi na. Wala naman silang ginawa. Alam niyo ba yung pagkagalit ko sa hospital, yung nag-reach ako ng deportation, dala-dala ko yung mga gamot ko, yung panturo ko. Wala. Yan ang boses ng ating. Nung magkita kami doon ni Laila, talagang pinunto niya ako. Sabi, kilala kita, ba't nandito ka? Sabi ko, for sure, kilala mo ako. 3 taon na itong mukhang ito. Tapos nang umuwi pa dito, wala kang sinabi pa na walang magawa. Kung sila may bigay na tulong. So, ibig Ay, agency na sabihin, yan. ibig Dapat sabihin, i-demand tayo agency na yan. nanggaling na pala siya doon. Ngayon, pangalawang punta nyo, sasamahan mo na siya, founder. O, samahan ko na ngayon. Oo. Para ako mismo makarinig sasabihin. Oo, tama. I-record mo para may katibayan tayo. Itago mo yung recording kung ano yung mga isasagot. Pero, feeling ko naman, kung mo kasama ka na, malamang bigyan nila ng pansin. Kasi, Ayan, nandiyan naman si Sir John. Alam ko, si Sir John ang umax yun. Oo, tama ka dyan. Talagang, ayan, tulad niya, nandiyan na si John Aguilar, ang ating friend. Talagang na ma-action na niyan. Kaya malalaman natin siguro yung ating part 2, kung ano yung nangyari. Sana na ma-i-wish natin na maibigay yung tamang para sa ating mga OFW. Talaga na, kung tutusin pera talaga din natin yan mga ano natin yan, pondo talaga yan. Bakit naman ganyan? Ba't naman parang iniipit, ano? Kung qualified, meron pa kayo sinasabing qualified. Ano ba yung sasabi nilang hindi natapos ang kontrata? Ano yun? Natapos nga yung kontrata, ano pa problema nyo? Hindi nyo naman pera yan ng mga OFW, huwag nyong higpitan. Ayan. Ay, Diyos ko po.
pray natin yan na maayos yan, sister. Okay. Sige, Katere, update na lang po kayo. Pero bago ang lahat alam mo sister, maraming katulad mo Kaya gusto ko marinig ka rin ng ibang ating mga OFW. Gusto kong marinig yung advice mo sa kanila. Unang-una, advisean mo yung ating mga kababaihan na gusto pa rin pumunta ng Saudi. Iyan ba okay lang din ba na gano'n? Kasi sabi nga, swerte yan. May among mabait, may among hindi. Kung saan ka mapunta. So, ihingan kita ng advice kasi yung experience sa loob ng 7 taon, alam mo na, maraming nakikinig sa atin ng mga bago pa lang nag-a-apply. Sige nga, bigyan mo nga sila ng advice at payungan mo nga kung ano. Sa mga bago nag-a-apply, sabi nga ni Ma'am Terry, yan ay swertihan. Swerte mo pag nakahanap ka ng amo na mabait. Ang akin naman pong amo talaga is mabait. Wala po akong naging problema. About my salary, ang papasahod naman po sa akin ay yung anak niya na panganay. Ang naging problema lang naman po talaga namin doon is yung hindi ko pag-uwi. Dahil hindi niya talaga ako payagan. Ako naman po ay tapos ng kontrata ko. Eto pa, ang sinabi ni Ma'am Aleli sa akin, naalala ko, sabi ko, ako na nga nag-renew pati ng passport ko kasi may expired na. Ang sabi ni Aleli, natural, renew mo yan, pero ay sarili mo yan hindi naman po dapat yung medyo may kagaspangan. Pwede naman kausapin ng mga hinahon. Tapos yung sa mga kung wala naman pong sa mga amo, kung halimbawa na medyo hindi maganda yung pakita ng amo sa inyo, lumapit agad kayo. Ewan ko lang kung talagang magkakaiba kasi ng agency. Doon sa agency ko, medyo hindi ako pinalat na matulungan nila ako, kaya umugot ako ng ganun katagal. Pero may papayo ko lang, doon sa mga katulad ko na nagbabala, magpakabait, at sabi ng amo nyo, mostly ang pakasamahan is ang babae. Ayun. Babae talaga ang una ng pakasamahan yan. Tama. Yan lang po, Ma'am Terry. Ayan, okay. Ayan, maraming salamat sa inyong pagpunta sa amin, sister. Tulad niyan, kasama mo ng ating founder. Alam mo naman si founder, Agila yan kita mo nga, talagang makikita natin, touch na touch talaga ang ating founder. Ayaw na ayaw niya yung mga ganyang ginagawa sa ating mga kababayan. Okay, founder, ang pansamantala nating pagpapaalam. Sige, go ahead. Una po, ako yung humingi po ng pasensya sa inyo na medyo emotional ako ngayon dahil po ay pagtutulong advocates ka talaga, natapos sa mga pagtulong, ay matatats ka talaga, so hindi mo mapigilan ng lumuha ka. Oo, tama. Dahil gusto mo makatulong Oo. Siyempre, sakit na hindi mo magawa ng paraan. Tulad niyan, swerte sa amo, pero hindi sinerte dito sa ating bansa, departamento, ating bansa na dapat sila po yung talagang gumagawa ng paraan para sa ating mga OFW. Okay, good luck sa inyong dalawa. Kaya, lang, kayo po man sama, huwag na po kayo, una-una, manalig po kayo sa Panginoon at Panginoon Diyos ng pangyarihan dahil po ay siya po talaga makagayad, makatulong sa atin. Yes. Saka kahit paano, tiwala pa rin kayo sa ating government, lalo sa DFW. May mga tao lang talaga na nakaupo na nagpaano sa kanilang trabaho, bigla paliwala nila tungkulin nila. Okay, nakaupo na. Hindi naman lahat. Pero yun ang dapat makulik natin, Catherine. Yes. Programa natin. Yes, okay. Okay, ayan, pansamantala na po. Okay, yan ang Okay, Chairman, pansamantala na tayo magpapaalam. Maraming salamat sa inyo at good luck sa inyong dalawa. Okay, ayan, napakinggan po natin ang istorya ng ating kababayang OFW na talagang dumadanas ng hirap. Hindi siya dumanas ng hirap sa kanyang employer dahil sabi nga, mabait naman yung kanyang employer. Dumanas siya ng hirap dito mismo sa atin, sa departamento ng alam natin na dapat nagtatanggol sa ating mga OFW. Ito po yung Department of Migrant Workers. Bato-bato sa langit, tamaan po, huwag magagalit kasi yan naman po ang katotohanan. Lumapit po sa atin itong ating kababayang OFW. Isipin niyo po yung kunento niya, nahirap niya, siya po ay naoperahan pa.
pumunta siya doon ganun lang po ang isasagot sa kanya ng isang departamentong kaya nandyan ay para po ipagtanggol ang ating mga kabayan sa kapakanan ng ating mga OFW. Pero ito ang nangyayari. Siguro, kung hindi man po alam ng mga nasa taas, yung mga head po dyan, ang gawa ng pong mga nasa baba sa ating mga kababayang lumalapit, bigyan niyo po ng pansin ito. Ito po ay share ko sa inyong website para po makita po nila yung ginagawa po ng mga tao na nandyan na mismo umaharap sa ating mga OFW sa mga problema nila. Instead na maganda, nakaka-support ng moral, nakakapagpalakas, ganun po ang isasagot nila sa ating mga kababayan. Diba? Parang babarahin pa, parang ang tingin nila ang liit-liit, hindi man lang sagutin ng may respeto. Nakakaiyak talaga kasi founder kanina, naging emotional. Hindi niya napigilan na maluha sa nagiging sitwasyon ng ating mga kabayan. Si Founder Albert po ilang taon na pong siya po ang founder ng Bantay at Kasangga ng OFW International. Marami po siyang chapter sa iba't ibang bansa, marami nang na-encounter, at kita mo talaga yung pagmamahal niya sa ating mga kababayan. Kaya yan po, nagsiservisyo po yan ng walang kapalit, walang bayad, walang ano. Siya pa po ang nagbibigay, siya pa po ang nag-aabot sa ating mga kababayang lumalapit. Yan po ang puso po talaga ni Founder Albert, ay ang ating pong mga kapakanan po ng ating mga OFW. Katulad po ng kanyang nabanggit, lumapit na po siya sa ating kaibigan na alam natin, may prinsipyo, masipag, hindi basta-basta talaga nagpapabaya. Yan po ay walang iba kundi si June Aguilar, Director. Ayan po, yan, sigurado ko mapapansin ang mga problema na ilalapit sa ating pong kaibigang June. At sana naman po, ang ano ko lang po, kahit walang kilala, walang kaibigan, walang koneksyon, ano man yung tungkulin nyo para tulungan na ating mga OFW, gawin nyo po. Kaya nga sinawag yan na Department of Migrant Workers. Concern, mga issue, mga tungkol sa mga kapakanan ng ating mga kababayan. Pero, ito pong natatanggap natin ng mga reklamo. Hindi lang po yan sa Kingdom of Saudi Arabia. Sa Dubai din po, ang dami. Tayo po ay dati ring OFW matagal. Alam po natin ang hirap natin, sakripisyo, lumayo sa mga mahal sa buhay para lang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Alam natin dapat tayo, mga modernong bayani, meron naman pong magmahal sa atin. Alam natin na may mga leader po na concern at mahal ang ating mga OFW. Pero ang nangyayari, pagdating po sa baba, hindi na po nila alam kung anong ginagawa ng mga sa baba, kung paano tatatuin po ang ating mga OFW. Lalo na po yung mga nasa ibang bansa, yung ating mga embassy dyan, yung mga bihira po yung talagang makikita mo na with respeto, kung entertainin ng ating mga OFW. Nabibigay yung talagang kailangan. Bihira po yung ganun. Madalas naririnig ko, ang susungit, di ba? Sasagutin ng mga pabalang-balang na kung ano-ano na hindi nakakatulong sa ating mga OFW. Alam mo, kung wala kang magagawa, magsalita ka na maayos para at least maging support naman sa ating kababayan na may problema na, tas gaganunin mo pa, dadagdagan mo pa, at least moral support na ang ibigay nyo sa kanila. Yan lang po yung ating concern, no? Kaya kanina po hiningan ko rin ng advice ang ating si Sister Normie, kung ano yung maa-advise niya sa ating mga kababayan na gusto pa rin mga ibang bansa, gusto pa rin magtrabaho bilang kasambahay. Kung ako ang tatanungin, wag na po. Ang hirap. Swerte lang po kung meron kayong employer na mabait, katulad nga po si Sister. Mabait nga employer niya, dinali naman po siya yung sarili nating tagapagtanggol. Diba, ha? At hindi lang yan, pag nakatagpo kayo ng amo na wala kang day off, wala kang pahinga, ang pagkain mo
halos di makain, siguro sasabihin mo uwi ka na. Yan ang sasabihin nyo. Sasabihin nyo na ayaw nyo na rito, ganon. Kaya nga kayo, bago kayo umaalis, ay meron kayong tinatawag na pre-dose. Yung ano ang mga dapat gawin at ano ang hindi dapat. At alam nyo, yung bansa nyo pupuntahan, kung ano yung mga respetuhin yung kultura nila. Yan, kailangan yan. Kaya pagdating doon, ayun, na homesick, bumayad, gumastos. Pagdating doon, ayaw na, gusto na umuwi. Ang daming dahilan. Yan po yan. Kaya yung sinasabi namin sa inyo, bago kayo pupunta sa ibang bansa at magtatrabaho, alamin mo kung kaya mo. Kaya mo bang makisama sa amo mong babae? Yun nga ang sabi. Una mong papakisamahan ang amo mong babae. Kasi yan po yung parang pinaka-reyna dyan. Ayan, yun na masusunod. Tapos, ang kultura, pag-aralan mo, ang pagkain, yan. Kasi pag nandun na kayo, ay naku, napakahirap na pong umatras. Napakahirap. Maraming gagawing proseso o ano pa man, o iba dyan, ipapabayad pa. Kaya, yan. Kung akong tatanungin, dito na lang kayo sa ating bansa. Kung meron lang kayo maliit na puhunan, magtinda lang po kayo ng mga merienda, pagkain, buhay kayo. Magtinda kayo ng mga palamig, buhay kayo. Sipag lang po yan. Marami po tayong kilalang yumaman na po, pero nagsimula lang po sa karinderya, sa lamesa. Pero dahil sa sipag, ayun po, umasenso. Akala nyo ba masarap ang buhay sa ibang bansa? Hindi po. Ako po galing dyan. Mabuti na lang yung punta ko dyan, 16 kaming babae, magkakasama kami sa isang building, sa isang condo. Masaya kami. After work, masaya kami. Kasi para ibabae kami. Paano na may mga kasambahay? Kasama mo, amo mo, kung masungit pa, may anak pang spoiled. Ang hirap, di ba? Yan ang sinasabi sa inyo, payo ko lang po. Wag na pong mangarap na magtrabaho bilang kasambahay sa ibang bansa. Pera na lang po siguro kung ang bansa ay lugar ng medyo moderno, westernized na. Hindi katulad dito sa Saudi, talaga maraming bawal po dyan na dapat nyo susundin. Yan ang tandaan po ninyo. Okay. At yan, mga OFW natin, malulungkot na sa problema, malungkot pa rin dahil magpapasko, malayo sa mga mahal sa buhay. Diba? Wala akong masay. Kasi kung kami nga dito sa Pilipinas, na-excited. Pero malungkot pa rin kasi mga anak namin, mga OFW, malalayo po sila. Pero wala po tayong magagawa, wala tayong choice. Ganyan talaga ang buhay. So, maswerte lang po kayo, masasabi ko, kasi high-tech na kayo. May video call, may Facebook, may pictures, lahat pwede nyo gawin. May GCash. Pag magpapadala ng pamasko, may GCash. Ayan po. Okay. Ayan, umalis na po ang ating founder at saka po ang ating kababayang OFW, at wish na lang natin sila good luck na lang po sa inyo. Lagi na lang po tayong magdasal, saan man po tayo naroon, ano man ating ginagawa, huwag tayong makakalimot, magpasalamat, at syempre tumawag po sa kanya. Huwag po kayo tatawag kay Papa Jesus dahil lang sa kayo may problema. Palagi po kayong magpasalamat, ano man po yung inyong ginagawa. And of course, belated happy birthday po kay DOST Secretary ni Ratis Saludem at si Ayusek Sancho Maborang. Thank you po sa birthday treat nyo sa Causeway. Na-enjoy po kami ng mga taga-media at natuwa po kami sa sinabi nyo, ang pagtingin nyo sa aming mga taga-media ay parang pamilya. Mahal nyo kami. Ayan. Isang simpleng lunch date sa Causeway, masaya na po kaming mga taga-media kasi kasama namin kayo. Ayan po. Thank you so much po, DOST. Tuloy-tuloy po kaming nandito at nakasuporta po sa inyo. At congratulate natin ang ating mentor, ang ating BFF, Tina Clemente. Miss Tina Clemente,
Most Loyalty Award ng DOST. Ayan, matatanggap po niya ang kanyang award sa 13 po. Ayan, palakpan natin. Ina Clemente, you are deserving kasi talagang super, talagang regular ang DOST sa programa ng ating Anghel ng Masa. Okay, pasamantala na po tayong magpapaalam. Enjoy nyo lang po ang inyong Christmas shopping. Kahit saan po kayo pumunta, super traffic. Nakakatamad pong lumabas kasi wala pong lugar na hindi traffic. Talagang mauubos ang iyong oras para lang sa traffic. At pag mag-shopping kayo, agahan nyo na, huwag kayo magpagabi. Tsaka, yung kaya tuloy iba, online shopping na lang. Pero minsan naman, napakapal pa. O order ka ng isang bagay, pagdating sa'yo, parang laruan lang. Swerte yan, di ba? Pero yun na nga, pinaka-the best pa, hindi ka na makipagsiksikan, online shopping. Okay, thank you so much po at happy birthday po sa lahat na nagdiriwang ng kaarawan, December. Advance happy birthday sa ating daughter, Christian Reyes, December 13, YY do. At siyempre si Juncel po, happy birthday din. Lahat po ng December, happy birthday sa inyo. Maganda yung month nyo, December, kasi masaya. Day of giving and receiving and shopping. At wag nyo na pong ibalot yung ibibigay nyo sa akin. Sayang lang. Padala nyo na lang po. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po sa technical side. At syempre po ay tayo na po yung magpapaalam. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at Kasangga. Maraming salamat po. Thank you.